As of 2025, ang Bukidnon Airport Development Project sa Maray-Maray, Don Carlos, Bukidnon, ay gumagawa ng makabuluhang pag-unlad, kasama ang mga runway markang, ang gusali ng terminal ng pasahero, airport control tower, gusali ng kargamento, at pag-akses sa mga kalsada na malapit ng makumplito, na naglalayong para sa isang 2025 pagbubukas at buong operasyon sa pamamagitan ng 2026. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang makabuluhang pag-unlad ay sinusunod ngayon para sa Bukidnon Airport Development Project sa Maray-Maray, Don Carlos, Bukidnon. Ang mga kilalang pag-update ay kasama ang mga runway markings, at patuloy na pagtatayo ng Passenger Terminal Building, PTB, paliparan ng Control Tower Building, Cargo Building, bagong access road at iba pang mga pangunahing pasilidad, lahat ay nakatarget para makumplito sa unang quarter ng 2025. Sa una ay accommodation ng maliit na turboprop na sasakyang panghimpapawid sa taong ito. Ang paliparan ay sa kalaunan ay makayanin ng mga jet ng A320 sa huli na 2026, na naghahain ng 1.5 milyong mga residente sa Bukidnon at kalapit na mga lalawigan at pagpapalakas ng turismo sa rehiyon at paglago ng ekonomiya. Makikinabang ito tungkol sa 1.5 milyong mga residente ng Bukidnon at kalapit na mga lalawigan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas mahusay na pag-akses sa paglalakbay sa hangin at pagpapalakas ng lokal na turismo at negosyo. Ang proyekto ng 2.8 billion pesos, na may karagdagang 320 milyon pesos para sa mga pasilidad na pansamantala, na kumpleto ang unang yugto nito, kasama na ang runway. Ang Phase 2 ay nakatuon sa mahahalagang infrastruktura, pagkumpleto ng mga lugar ng embankment at apron, na ngayon ay nakakatugon sa lahat ng mga pamantayan sa paradahan at lumilipad na sasakyang panghimpapawid. Ang Phase 3, na nakatuon sa Aerodrome Development and Management Services, ay kumpleto, ngunit ang control tower, power plant, at passenger building ay nasa ilalim pa rin ng konstruksyon. Sa pamamagitan ng isang kapasidad para sa halos 500 mga pasahero at isang kabuuang lugar na 3,600 square meters, ang pasahero ng Terminal Building, PTB, ay kasalukuyang 26% na kumpleto. Ang petsa ng pagkumpleto nito ay January 2025. Inuulat ni De Jesus na ang mga Phase 1 at 2 ay kumpleto, ang pagtatayo ng Phase 3 ay isinasagawa, at nagsimula ang Phase 4 noong February 2024. Sa pagkumpleto ng mga kagamitan sa pag-navigate, ang gusali ng terminal, at lahat ng mga kinakailangan sa pagpapatakbo, ang Bukidnon Airport ay ganap na mapapatakbo sa 2026. Kapag nabuksan, ang paliparan ay mapalakas ang koneksyon sa rehiyon at paglago ng ekonomiya, na nagsisilbing isang mahalagang gateway para sa mga pasahero at kargamento. Ang proyektong ito ay bahagi ng pagsisikap ng gobyerno na mapabilis ang pag-unlad ng infrastruktura at mapalakas ang paglago ng ekonomiya sa Mindanao. Samantala, as of April 7, 2025, ang proyekto ng New Manila International Airport, NMIA, na pinangunahan ni Ramon Ang at San Miguel Corporation, SMC, ay nahaharap sa pagkaantala, na may pagkumpleto ngayon na inaasahan in 2028, sa halip na 2025, dahil sa mga paghihirap sa pagsourcing ng buhangin para sa konstruksyon. Ang NMIA, isang 2,500 ektaryang paliparan sa hilaga ng Metro Manila, ay nahaharap sa isang taon na pagkaantala, na itinulak ang pagkumpleto nito sa 2028.
Ang NMIA ay idinisenyo upang maging isang paliparan sa buong mundo na may hindi bababa sa 4 na parallel na runway, isang terminal ng klase sa mundo, at isang nakalink na network ng infrastruktura na may mga roadway network at railway. Ang San Miguel Corporation, SMC, ay itinulak ang pagkumpleto ng 740 bilyong pesos, New Manila International Airport, NMIA, sa lalawigan ng Bulacan sa pamamagitan ng 1 taon hanggang 2028, dahil sa pangunahin sa mga paghihirap sa pagsorsang ng buhangin. Dahil sa pagkaantala sa konstruksyon, tinansya niyang na ang gastos sa proyekto ay tataas ng daan-daang milyong dolyar, bilang isang resulta, gayunpaman, tinutukoy ng SMC na makumplito ang proyekto. Noong 2022, ang pamahalaang Dutch, sa pamamagitan ng institusyong pampinansyal na Atreides Dutch State Business, DSB, ay inaprubahan ang isang Export Credit Insurance, ECI, para sa proyekto. Ang trabaho sa proyekto ng paliparan na nakatayo sa 35 kilometro sa hilaga ng Metro Manila ay nagsimula noong 2019 kasunod ng pag-sign ng 50 taong kasunduan sa konsesyon sa pagitan ng Kagawaran ng Transportasyon at SMC. Sa ilalim ng pakikitungo, ang SMC ay may pananagutan para sa financing, disenyo, konstruksyon, supply, pagkumpleto, pagsubok, pagkomisyon at pagpapatakbo at pagpapanatili ng paliparan. Ang proyekto ng Bulacan Airport ay inaasahan na mapaunlakan ng hanggang sa 100 milyong mga pasahero taon-taon sa buong kapasidad. Sinabi ng Civil Aviation Authority ng Pilipinas na around 12.4 billion pesos na inilaan para sa modernisasyon ng paliparan sa buong bansa at pag-upgrade in 2025.